Magandang araw mga bata! Kumusta na kayo? Handa na ba kayong matutong muli? Kung ganon, humanda na sa ating panibago at masayang araw ng pag-aaral. Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang isa na namang laro ng lahi. Tara na! At ako'y inyong samahan sa isang makabuluhang aralin ngayong araw na ito. Ako si Teacher Michael, ang inyong guro sa Edukasyong Pangkatawan 4. Ang asignatura na malaki ang maitutulong sa pagpapaunlad ng ating kakayahang pangkatawan. Kaya nga mga bata, tara na sa DepEd Teleklase! Sa araling ito ay ating pag-aaralan ang tungkol sa basagang palayok o hampas palayok. Matapos ang araling ito, ating malalaman ang mga sumusunod na layunin. Nakikilala ang pinagmulan, panuntunan at kasanayan sa larong basag palayok o hampas palayok. Naisasagawa ang iba't ibang kasanayang napapaloob sa larong basag palayok o hampas palayok at nabibigyang halaga ang aspeto ng kaligtasan, respeto at pagiging patas habang isinasagawa ang mga gawaing pampisikal. Mga bata, nakikilala ninyo ba ang mga kagamitang ito? Saan kayang laro ginagamit ang mga ito? Tama! Ito ay ang larong basag palayok. Alam nyo ba kung paano ito laruin? Halika at atin itong tuklasin. Ang basagang palayok o hampas palayok ay isang uri ng laro kung saan gumagamit ng isang palayok, isang pamalo at isang piring sa mata. Ang layunin ng larong ito ay mabasag mo ang palayok sa pamamagitan ng pagpalo rito habang nakapiring ang mga mata. Ito ay kadalasang nilalaro tuwing may kapistahan o kasiyahang pambata at iba pang pagdiriwang. Ngayon mga bata, alam na natin kung saan at kailan isinasagawa ang larong ito. Ngayon naman ay alamin natin ang mga pamamaraan sa pagsasagawa ng larong basagang palayok. Una, kukuha ng papel na may bilang sa loob ng kahon upang malaman ang pagkakasunod-sunod ng mga manlalaro nito. Ang manlalarong nakakuha ng unang bilang ay siyang unang pipiringan at susubok na basagin ang palayok. Paiikutin siya sa kinatatayuan niya ng 3 beses. Balanse ang kinakailangan upang mapanatili ang tamang postura o pagkakatayo ng manlalaro papunta sa direksyon ng palayok. Bibigyan ng pamalo at sasabihan ang manlalaro na may piring na maglakad ng diretsyo o tuwid patungo sa direksyon ng nakasabit na palayok upang basagin ito sa pamamagitan ng paghampas ng pamalo. Ang sigaw ng mga tao sa kanyang paligid ang magbibigay sa kanya ng tagubilin o senyales sa pagpalo nito sa palayok. Koordinasyon ang kinakailangan upang makalapit at mabasag ng manlalaro ang palayok. Ang manlalaro na makakabasag ng palayok ang siyang idideklarang panalo. Nangangailangan ng puwersa sa paghampas upang mabasag ang palayok. Subalit, kung ang unang manlalaro ay hindi nagawang basagin ang palayok, ang susunod na manlalaro naman ang magkakaroon ng pagkakataon na basagin ito. Kinakailangan ang maluwag na pagtanggap ng isang manlalaro kung hindi niya nagawang basagin ang palayok. Excited na ba kayo mga bata sa paglalaro ng basagang palayok? Ihanda ang mga kagamitan na kinakailangan sa larong ito. Magpatulong sa mga nakatatanda upang maiwasan ang anumang di inaasahang sakuna na maaaring mangyari habang isinasagawa ang larong ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, magsagawa muna tayo ng warm-up exercises.
Tara na at tayo'y maglaro. Magaling mga bata! Nasiyahan ba kayo? Ngayon naman, isagawa natin ang cool down exercises. Mahusay! Binabati ko kayo mga bata. Laging tandaan na sa paglalaro ng basagang palayok, kinakailangang mapaunlad ang sangkap ng kakayahang pangkatawan tulad ng lakas, balanse, at koordinasyon sa pamamagitan ng pagpalo, pag-ikot, at pagbilang. At para sa karagdagang gawain, sumulat ng isang reflective diary ng mga natutunan sa paglalaro ng basagang palayok. O mga bata, isa na namang makabuluhang aralin ang ating natapos. Binabati ko kayo. Muli, ako ang inyong guro, si Teacher Michael Angelo C. Machimura, na nagpapaalaalang ingatan ang katawan. Kalusugan ay pangalagaan. Hanggang sa muli, paalam!